Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Ang ating pong salita ng Diyos ngayon at ang mabuting balita ay hango sa libro ni San Mateo, Kabanata 5 at talata 17 hanggang 37. Medyo mahaba po pero napakagandang mensahe ang ibinibigay sa atin ngayon. Ang aking pong isang tanong sa ating lahat bago tayo magsimula ay ano ba ang maaaring gawin natin upang tayo'y maging bahagi ng kaharian ng Diyos? Paano ba tayo makakapasok sa Kanyang tahanan? At ito nga po ang magbuting balita. Babasahin ko po sa inyo at ito po ay hango sa 18 talata. At sinasabi po dito, tandaan ninyo, maglalaho ang langit at lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Kaya't, sino mang mapagwalang bisa sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao, ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Ngunit, ang sumusunod sa kautusan at nagtuturo sa mga tao na tuparin iyon ay magiging dakila sa kaharian ng langit. Napakaganda. Kung tutuusin, alam natin ang unang-unang utos ng Panginoon, di ba? Mahalin siya higit sa lahat. Sa isip, sa salita, sa gawa, at sa lahat ng bagay, uunahin natin siya. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon at ito'y tinuro niya sa akin. Dahil dito, ay naging mapayapa ang buhay ko. Dahil pinili ko siya. At isa sa mga napakalapit sa puso ko ay ang turo niyang unahin natin siya at lahat ay masusumpungan natin. Galing sa Mateo, 6 na kabanata at 33 na talata. Kung kaya't susundin natin ang maliliit o hindi halaga para sa atin na salita niya ay magbibigay sa atin ng buhay dahil ito ang kagustuhan niya. Mga kapatid, ngayong 6 na linggo sa panahong ordinaryo, ay ang ating salita ay kasunod o ito ay part 2 nung ibinigay na mensahe sa atin ng Panginoon nung unang linggo ng Pebrero. Alam niyo kung ano to? Ito ay kwento ng Beatitudes, ang mapapalad. At nilagay doon ang 8 bagay na salita niya na maaaring makapagbigay buhay sa bawat Kristiyano at paano natin siya masusunod at magiging bahagi ng kanyang kaharian. At ang pangalawang linggo, pagkatapos noon, ay sinasabi niya, tayo ay ilaw at asin ng buong mundo kung susundin natin ang kanyang kautusan. At ngayon nga, ang kasunod ay pinapahayag sa atin na sundin natin ang kanyang kaliit-liitang salita at kautusan dahil ito ang kanyang kagustuhan. Kung sumusunod tayo sa mga maliliit at alam nating mga bagay na kaya nating gawin, katulad ang mahalin siya at magdasal tayo araw-araw at magkaroon tayo ng relasyon na lumalago, ay doon ay mararamdaman natin ang kanyang presensya at ang kanyang paggabay. Kaya nga alam nyo, may 4 na kasalanan na maaaring magawa natin kung hindi natin susundin yun. Yun ay ang galit kung hindi natin alam paano ito mawala sa puso natin. Itong pangangalo niya at itong paghihiwalay ng mga mag-aasawa. At ang huli, ang sinasabi niya, kung tayo'y mangangako sa Panginoon ng bukal sa puso natin at malinis na intensyon,
naroroon siya. Mga kapatid, ito ang hamon sa atin ngayon. Sundin natin ang kanyang utos at hindi tayo maliligaw at makakaiwas tayo ng mga kasalanang mabibigat. Sisimulan natin sa maliliit na bagay, magandang paraan ng pagmamahal at doon natin makikita ang galaw ng Diyos. Kung kayo po ay nabasbasan sa aking mga ibinahagi sa inyo, sana po mag-like and share kayo at nawa mapalaganap natin ang salita ng Diyos. Basbasan po tayong lahat ng Panginoon. Paalam mga kapatid.